Sa punto kasi ng boses ng mom niya, tila to na mamaalam sa posisyon nito bilang boss. Napailing si Ella. Hindi siya sigurado kung makakabalik pa ba siya. Pero ma'am, kayo nagpatatag at nagpunda ng kumpanyang to. Bakit kailangan nilang kunin yun pati sa'yo? Ganun ba sila kagahaman? Ani ang maharata ang galit sa boses. I'll try my best, Evelyn, so you should try yours too, okay? Huwag ka magre-resign at huwag kang magtatanggal sa trabaho. Babala niya. So, what happened? Ba't parang nirape ka ng 10 kabayo sa itsura mong yan, Ella? Tanong ni Ellen na nakapaglapag ng juice at biscuit sa harap. Naroon din si Igan sa couch katabi niya. Tulala lang ako dahil gusto ko ipahinga ang katawan at isip ko sa sobrang pagod na nangyayari sa akin nitong sunod-sunod na araw. Di ako sumagot at nanatili naman silang tahimik dalawa. Dahil kung magsasalita sila baka sa kanila tumama ang kuyom ko mga palad. I'm stressed about my family, then that madman whose name is Blake, and about that person who told my father about my pregnancy. Inangat ko ang tingin at tinitigan silang dalawa na maalala kong issue tungkol doon. Oh, ba't ganyan ang tingin mo sa amin? May problema ba, Ella? Kurot noong tanong ni Ingan. Kayo ang dalawa, diretsahan na. Kayo ba nagsabi sa ama ko tungkol sa pagbubuntis ko? Tumaas ang kilay ni Elena. Are you accusing us? No, I'm just asking. Umiling si Igan. Hindi. Bakit naman kami makikialam sa buhay mo? Di namin ugaling pangunahan ng isang tao, Ella. Isa pa, alam naman namin ang ugali ng ama mo. Ani Igan na sumimsim ng juice. Pagod ako napasandal sa malambot na couch. Then who did it? Ano na naman bang ganap sa buhay mo, ha, Ella? Tanong yon magmula kay Igan. Napahilamos ako sa mukha ko. Alam na ng ama kong tungkol dito. Someone told him about my pregnancy. Tinuro ko ang impes kong tiyan. And I'm pretty sure that's the end of me being a Guevara. Lahat ng mamanahin ko mapupunta sa ama ko. Mabutit may sarili akong bank account na inihanda ko para sa sarili ko in the future. Napaisip si Igan habang pumorma ang ngisi sa labi ni Ellen. Yan bang best friend mo na tanong at na-interview mo na ba? Natigilan ako at saka siya tiningnan. No, not yet. Napatango lang si Morrigan pero hindi siya nagkomento. See? Sigurado involved yung best friend mo kung ano nangyayari sa'yo ngayon. Binaon ko ang mukha ko sa dalawa kong palad. Ayoko munang isipin si Rian. Ayoko munang problemahin si Rian. Gusto ko munang isipin ang problemang tinatakbuhan ko ngayon. Problema? Anong problema? Yung tatay mo? Si Igan? No. Mukhang mas malala pa sa tatay ko. May nautangan ka ba na hindi mo nabayaran? Aba, wala kami maitutulong dyan, Ella. Ani Ellen, kahit sinaman ko siya ng tingin. No. Someone is probably after me. Nakapatay ka? Galit na tanong ni Igan. Ito minsan ang gagago talaga ng mga bruhang to. The father of my child. He is a demon, okay? And as soon as possible, I want to leave this country. O kahit na hindi basta makapunta at mabuhay lang ako sa kahit anong lugar na hindi niya abot. Mas lalo na daragdagan ang takot ko sa kanya. Sa tuwing maiisip ko kung ano pa ang kaya niyang gawin. Teka bruha. Bakit mo ba tinatakbuhan? Baliktad na ba ang mundo ngayon? Ang nabuntis nang tumatakbo sa nakabuntis? Elena, look, you don't know him. It's a mistake that I even slept with him nang maraming beses. Patingin nga, sino bang tatay? Mamaya, in-etchos mo lang pala kami. Napairap ako dahil sa sinabi ni Igan. Binigay ko na sa kanya ang cellphone ko at pinakita sa kanya ang nag-iisang larawan ni Blake na nakita ko sa internet. Napatili si Ellen. Ay, iba ka, big shot. Saan mo nakilala na makapunta rin ako? Baka gusto niya akong mapagbihisin at pahiramin ng damit. Baka lang naman. Mataray ni Ania na mapansin na walang reaksyon ang dalawa. Sa damit kong gusgusin. Natawa naman na mahina si Ellen. Akala ko new fashion. Wait, I'll go get some clothes for you. Inilot ko ang sentido ko at hindi ko rin alam kung bakit naging kaibigan ko pa sila. Iba't ibang hilig namin sa pag-uugali. Ella, are you sure this is the father of your baby? Yes, mabilis na sagot ko. Anong tingin mo? Nai-imagine lang ako sa'yo, tapos ito na, nabuntis na ako? Sinaman niya ako ng tingin. Gaga, di sa ganon. Tinuro niya ang litrato ni Blake. I mean this guy, are you really sure? Because he's my cousin and... You're what? Sabay pa kaming napatanong ni Elena nang marinig ang sinabi niya. Bigla, sumulpot ang bruha sa tabi ko at ibinato sa akin ng mga damit. Wala siyang pake kahit napaaray ako. This guy, the infamous Blake Montreal, is your cousin? Bakit ngayon ko lang yan nalaman? Napatingin ako kay Ellen.
Huwag mong sabihin fangirl din to ng gonggong. Malayong kamag-anak. Kaya nga, iba ang middle surname namin. Anyways, parehong pamilya nagkasundong huwag nang magkita. Aniya, did you know? This guy have a sociopathic tendencies. Na-diagnose siya nung 5 taong gulang pa lamang siya. Lumapit sa akin ang tingin na Gian. You are really in a big trouble, Ella? Natahimik ako at saka nagsimulang maluha. What? What's that? What is the meaning of that? What the? Nagpanik si Ellen bago nito dinampot ng tissue sa kung saan at itapal sa mukha nito. Why are you crying? Bruha ka? Ano bang iniiyak mo? Well, sabagay kahit sino naman maiiyak talaga kung silang nasa sitwasyon mo, Ella. Hindi alam ni Igan kung matatawa ba siya o ewan. Suminga ako sa hawak na tissue. Probably just because of hormones? Emotional daw talaga ang mga buntis. Mulong ng upo si Elena sa tabi ni Igan. So ano ulit ang kinukwento mo tungkol sa pinsan mo? Mamaya na't paliguin mo muna si Ella. Maligo ka nga muna, Ella. Si Elena na binalingan ako at tila pa diring-dire na ipagtabuyan ako. Kaya bago ko umalis, pumunta ako ng banyo at tinapon ko sa kanilang tisyong siningahan ko. Are you sure may sakit siyang ganon? Mamaya tinatakot mo lang si Ella. Ani Elena na makaupo akong mali sa couch na karap nila. I won't joke with Ella's life. Anyway, sociopath is different from psychopath at least. He got diagnosed about sociopathic tendencies when his father noticed his lack of emotions when he was a child. He cannot feel empathy nor sympathy for others. Napatango akong dahan-dahan sa narinig. So that's why palagi siyang bato. Di siya mahilig makisalamuha sa kahit sino. Pero siguro problema na rin yon ng pagiging illegitimate child niya. Nagkibit balikat si Igan. Illegitimate child siya pero siyang nagmana ng ari-arian nila? Tanong ni Elena na kinatango ni Igan. Alam ko naman na ang bagay na yan. He is dangerous based on my perspective, but it's just tendencies. Hindi talaga siya na-diagnose as a sociopath. Isa pa matagal na yon, wala na rin naman ata ako naging update sa buhay niya. Masyado siyang tagong tao kaya nga ewan ko rin at siya pa naka one night stand mo, Ella. Kahit na, hindi ba't masyadong delikado pa rin yon? Don't just think about what ifs kung buhay mo nakasanalay, Ella. Ani Elena. Parang gusto ko ulit maiyak. It doesn't matter kung social ewan man siya o hindi. Kailangan kong umalis sa lugar na to. Hawak ko naman na lahat ng kailangan ko eh. I just need to go to the nearest airport so you guys should help me. Kung yan ang desisyon mo. Tumango si Igan sa sofa at saka pumasok sa kwarto para kunin ang susi ng kotse niya. Si Elena na may nauna na sa pintuan habang ako'y pasunod na. Nagulat ako nang tumakbo papalapit sa akin si Ellen at kasunod noon ang pagpasok ng mga di kilalang lalaki sa loob ng apartment. Marami sila. Pinanghihinaan ako ng loob lalo na makita si Blake nakatayo sa harap at bukas ang pinto. Ella? Nanginig ng bahagya ang kamay ni Elena na nakayakap sa akin. Sino ba namang di matatakot? Ikaw ba naman biglang pasukin ang apartment mo ng mga naglalakihang tao na puro may hawak na Armalite at baril? What? Natigilan ang papalabas na si Iga na makitang sitwasyong nadatnan. What are you doing here? Nangihina akong napatingin sa kanya. Tumaas ang magkabilang sulok ng labi niya. Pumorma yon na matamis ng ngiti. Para sunduin ka? Lumapit si Igan sa amin matapos niyang makita ang sitwasyong nadatnan. Makabawi sa pagkabigla kaya't binigay ko sa kanya si Elena. Napanunok ako at saka mariing napapikit. Kumirat din kasi ang sentido ko. What do you want from me, Blake? Kasi kung akong tatanungin, ayoko nang kahit ano mula sa'yo. So please, can we just end it here? Magpapakalayo-layo na ako and I will make sure hindi na ako magpapakita pa sa'yo. Dumilim ang mga mata niya. Hindi ba malinaw kung anong gusto ko? Lumapit siya, tinigit ang kamay ko. Mas madiin at walang kaingat-ingat. Kaya napangiwi ako sa sakit. Nagsalubong ang kilay ni Elena maging niigan sa nakita. Hey, stop. What do you think you're doing to her? Lalapit pa sana si Elena ngunit naharang na to ng isa sa mga bodyguards. Napaurong sila ni Igan sa takot. Stop struggling if you want to keep your friends out of this. Narinig kong sunod-sunod na pagkasa ng baril sa loob ng kwarto. Pare-pareho kaming natahimik ni Igan. Yan na lang ba talagang kaya mo? Ang manakot? Ganyan ka ba kaduwag? Hindi siya sumagot at binitawan lamang ako. Go and say goodbye to your friends. Baka ito na rin ang maging huli niyong pagkikita. Kung kaya ko lang kunin ang baril nito, ipuputok ko talaga yun sa kanya. Nilingon ko si Elena at saka silang initian as assurance. I am gonna be fine. Lumalim ang paghinga ko na mapahawak sa braso ng hayop na si Blake.
Habang kagat-kagat ang labi ko, siya namang unti-unti pagkalat ng sakit na nararamdaman ko sa bandang tiyan ko. Nanlalabo ang paningin ko. What's wrong? Di ko pinansin ang pag-aalala niya sa boses na ngayon ko lang narinig. Agad kong sinapo ang tiyan ko dahil sa pananakit nun. Hurts. It hurts. Suminghap pa ako ng hangin. Di ko alam kung paanong nangyari pero sa mga oras na yon, tila na blankong isip at paningin ko na makita ang mansa ng dugo sa gray pants na piniram sa akin ni Elena. Sunod-sunod ang naging pagtulo ng duha ko nang iangat ang tingin kay Blake. Blood! Bahagya ding nanlaki ang mata niya, saka sunod na binuhat ako bago ko bigyan ng utos sa mga tauhan niya. Mabilis ang naging paglalakad niya. Bago ko lamunin ng kadiliman ay ang nag-aalala pang sigaw ni Egan at Elena ang narinig ko. Kasabay na mababang boses ni Blake na tila inaalo ako. No, please, not my baby. Halos 2 araw din ang tinulog ni Ella bago siya magising sa loob ng isang puting kwarto. Malambot na higaan na may medyo nanghihinang katawan. Sa mga nagdaang araw na wala rin itong malay, ay impyerno ang dinanas ni Mr. Kim, lalo na ng mga tauhan nila na nakatoka na magbantay kay Ella. Maging mga maid sa bahay ni Blake, hindi nito pinalampas. Ang nakatayong si Mr. Kim sa labas ng pintuan ay tinanguan ang doktorang pumasok sa kwarto. Di man siya natanggal sa trabaho niya pero mas nadagdagan naman ang trauma niya. Konti na lang talaga at baka siya na pa mismo ang magre-resign. Pinanlamigan siya ng tuwing naaalala ang galit na mukha ni Blake nang itutok nito sa kanila ang personal nitong balik. Malakas na napabuntong hininga si Mr. Kim. Sana maging maayos na ang kalagayan ni Ms. Guevara para mabawasan na rin ang parusa na binigay sa kanya ng boss niya. Iniabot ni Ella ang paningin sa kwarto. Hindi pa siya masyadong naigagalaw ang ulo at nananakit pa rin ang katawan niya. Gusto sana niyang itaas ang kamay, ngunit may mabigat na nakapatong doon. Where does it hurt? Agad na naalimpungatan si Blake nang maramdaman ng konting paggalaw ni Ella. Tinaas niya na kayokong ulo mula sa kamay ng dalaga na hawak-hawak niya. Agad na nagsalubong ang kilay ni Ella. Nang marinig ang boses ng lalaki at na makabawi, natatarantang napaupo sa higaan. Maging ang seryosong mukha ni Blake ay napalitan ng pag-aalala. Huwag kang masyado magaslaw, kagigising mo lang. Inawakan niya ang magkabilang balikat ni Ella at saka ito inihigang muli. Paalis na sana siya para tawagan ang doktor ng pigilan sa ni Ella. Nagsimulang magunahan ang luha nito habang nakatitig sa kanya. How is it? How's my baby? Maraming dugo ako nakita kanina. How's my baby? Nagpapanik ito at halata ang lungkot sa mukha. Kagigising lang ni Ella kahit hindi nito alam. Magdadalawang araw na nga siyang walang malay. Shh! Everything will be fine. Wala sa sariling niyakap ni Blake ang humahagulhol na babae. Tila may kung anong karayom kasi ang tumutusok sa dibdib niya sa tuwing makikita ito na umiiyak. Stop crying. Wala rin niyang maidudulot na maganda sa'yo. Ella? Madilim na aniya. Hindi umimik si Jella ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak. This is all your fault. I hate you. I hate you. Kung sana pinabayaan mo na lang ako. Let go. I don't want to see your face. Humihikbi si Ella na nagpamiglas, malahigpit na mayakap ni Blake. Pero dahil nanghihina pa siya at masyadong bato ang lalaki, ay hindi siya nakaalis. Seryoso lamang ang mukha ni Blake habang pinapabayaang tumama sa kanya ang mga hampas ni Ella. Kailangan niyang kalmahin ang babae dahil baka mapano na naman to. Mariin niyang naipikit ang mga mata, tsaka niyakap na mahigpit si Ella. Hinalikan niya ang tuktok ng buhok nito. Saka mahinang bulong. Yes, it's my fault. I'm sorry. Now calm down first. Nagtatagis ang bagang ni Blake sa sobrang inis. Nasaan ba ang doktor? At bago pa man siya bumuga ng apoy, sakto naman, pumasok ang isang babae na naka-lab coat. Sir? Natigilan ang doktora na makita ang mataling matitig sa kanya ng lalaki, kaya dali-dali siyang lumapit. Kinalma nito si Ella hanggang sa bumalik na sa dating pagkakahiga ang babae. Pinatong ni Ella ang kamay sa tiyan. Nagsisimulang manmang magluha ang mga mata niya, kaya kinagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ng pag-iyak. My baby! Inabangan niya ang sanggol. Marami pa nga siyang gustong gawin kung may papanganak niya na ito. Marami siyang plano kasama magiging anak, kaya kung may mangyari mang masamay talagang si Monreal ang sisisihin niya. Napabuntong hininga ang doktora.
Maraming dugong nawala sa'yo, pero makapit ang baby mo kaya't sa ngayon, safe and sound kayong pareho. Nangiti ang doktor. Lumiwanag naman ang mata ni Ella. Sa narinig, nakahinga na maluwag at ang bigat na nakapatong sa dibdib ay nawala. Wala namang reaksyon si Blake na nasa tabi pa rin ni Ella kahit nang hindi siya nito tinabunan pa ng tingin. You seem in a lot of distress lately, that's why it almost caused a miscarriage. Pinaghalong stress at pagod. Please be careful from now on. Masyadong sensitive ang pagbubuntis mo, lalo na't nasa first trimester ka pa lamang. Pakiiwasan ang stress at over-fatigue. Huwag maging magaslaw at huwag na rin gumawa ng mga bagay na mabibigat, alright? Ngiti ng doktor na kinatango ni Ella. Di naman niya maiwasang mapasulyap ng tingin kay Blake nang marinig ang sinabi ng doktor na pakiiwasan ang stress. Kaya tumaas ng bahagya ang isang kilay ni Blake nang mapansin yon. Kailangan manatili ka muna dito sa ospital hanggang maging stable ng situation mo? Iniwas din agad ni Ella ang tingin sa lalaki, tsaka tinoon ang focus sa mga paalala at sinasabi ng doktora. Inumin mo ang mga vitamins na ibibigay ko para naman mas lumakas pa si baby. Pagkatapos ng paalala, nagpaalam ang doktor at agad na tong umalis. Biglang lumamig ang mukha ni Ella nang makalis ang doktor. Di niya pinansin si Blake at tinuring na tila hangin lang katabi. The baby is fine. You should have said it earlier. I don't want to see you get out. Malamig ang boses ni Ella nang tumagilid ng higa para hindi makita si Blake. Napatiimbag ang si Blake sa narinig. You're kicking me out? In my own hospital? Gustong bumangon ni Ella at saka lintot saka isigaw na, di sa'yo na, isaksak mo sa balon-balunan mo. Pero wala na nga talaga siyang lakas. Gusto na lang niyang magpahinga at masaya na siyang makakatulog dahil sa magandang balitang bumungad sa kanya. Umingo siya. Di niya rin ginastong ma-admit sa ospital nito. You're stressing me out. Walang nagawa si Blake kundi maikuyom ang kamay. Maya-may narinig niyang malalim na paghinga ng babae. Mukhang madalitong nakatulog. Lumipat si Blake ng pwesto at pumunta sa harapan ni Ella. Dumako ang mata niya sa tiyan nito. Walang makikita na saya o lungkot sa mga mata ni Blake. Napahawak siya sa bandang dibdib at maging siya hindi rin alam kung anong nararamdaman ng sarili niya. Akbang ilalapit niya ang kamay doon nang mapagtanto niya ang ginagawa. Natigil sa ere ang kamay niya at kagad yung binaba. It's just a tool to keep this woman by his side. Matapos niyang titigan ng ilang oras ang mukha ni Ella, saka na nagmarcha palabas si Blake. Boss! Agad sinalubong ni Mr. Kim si Blake. You should smile more often. Sinabi nito yon ng biglaan. Walang kangiti-ngiti sa labi at tila seryoso nga. Ha? Boss? Naging malalim ang panian ng pagtitig sa kanya ng lalaki. Smile. Kaya't dahil sa malamig at matalas na mata ng ama niya na nakatuon sa kanya, agad nang umiti si Mr. Kim. Good. Mas nilakay ni Mr. Kim si Blake. You should smile more often. Sinabi nito yon ng biglaan, walang kangiti-ngiti sa labi. Ha? Good. Your face is too unpleasant. Stop smiling. Anito at agad ding bumagsak ang ngiti ni Mr. Kim. May kailangan pa ba kayong gawin, boss? Mabilis sinanda ni Mr. Kim ang amo niyang mabilis na naglakad paalis. Go and get my gun. Agad namulta si Mr. Kim. Huwag mong sabihin. Pagkalabas ng malaking building ng ospital, agad silang sinalubong ng mga bodyguards ni Blake. Tinuro ni Blake ang tatlong malalaking tao. You three, go with me. Tumaas ang sulok ng labi ni Blake. I'll just practice my shooting skill. Magdasal-dasal na kayo na sana hindi pumali ang shooting skill ko. Imbes yung target, baka ulo niya pang matamaan ko. Ngiti pa nito. Nanigas tuloy ang bodyguards at syempre, kasama na doon si Mr. Kim na mangyak-ngyak. Sabi na, dapat kahapon pa lang nag-resign na siya. Isang araw pa lang lumipas at nandirito pa rin ako sa ospital. Nakaupo at nakasandal sa malambot na unan habang nagbabasa ng English movie na nilapag ng baliw sa tabi ko. Di siya umalis. Kung aalis man, babalik na rin siya after 6 hours. Anong gusto mong kainin? Kahit ano, basta di lang galing sa'yo. Tiningnan ko siya sa peripheral vision ko, ngunit wala to naging reaksyon at patuloy lamang sa ginagawang pagbabalat ng orange. Here! Aniya pagkatapos balatan ng orange at nilahad sa akin yon. Mabango ang prutas at mukhang matamis, kaya kinuha ko na agad yon sa kamay niya, pero hindi ako magpapasalamat. Hindi ko siya hinaharap. Tinitingnan ko lang ang bawat galaw niya sa gilid ng mga mata ko. Do you want to eat something? What do you want to eat? Tinarayan ko siya. Hindi ko alam, bakit bang kulit mo?
Walang takot kung sinalubong ang mga mata niya nang walang emosyon. Sakto naman biglang kumulo ang tiyan ko, kaya pareho kaming napatingin doon. Wow, great timing! Tumikim ako bago muling nag-angat ng tingin sa kanya. Bagyang nag-init ang mukha ko dahil sa pagkapahiya. Pero hindi naman siya nang aasar tulad ng dati at muling nagtanong, "What do you want to eat?" Kahit ano. Napairap ako at saka nag-isip. It's time to shine, Ella. Mangga. Malawak na naging ngiti nito. Gusto ko yung freshly picked from Pangasinan. Napadila ako sa labi ng pagtatakam. Well, masarap naman talaga yun. Hindi lang necessary na kailangan sa Pangasinan pero trip ko eh. Sabi niya kahit ano raw. Tumango siya at saka tumayo. Tingin ko balak niyang tawagin si Mr. Kim kahit bago pa bumuka ang bibig niya, pinigilan ko na siya. Gusto ko ikaw mismo magpipitas. Ngayon din, okay? This time medyo mabango ang reaksyon sa mukha niya kaya't palihim akong natawa. Fine. Ani at umalis. Nagkibit balikat na lang ako. As if naman gagawin niya yon nang siya talaga. Di ko naman inaasahan pero at least nawala siya sa tabi ko kahit ilang oras lang. Peace of mind. Muli kong kinuha ang novel na binabasa ko. Saka maligay nagbabasa. Ilang oras nang lumipas pero wala ring baliw na dumarating. Pumasok ang isang nurse sa loob ng kwarto at binigay sa akin ng pagkain. Nilapag niya yun ang dahan-dahan sa bed tray na nasa harapan ko. Hanggang sa maubos ko at iwan ako ng nurse, wala pa ring Blake ang sumulpot. Okay, that's good. Di ko maiwasang mapasalyap sa labas sa nakasarang bintana dahil dumidilim na ang kalangitan. Matutulog na lang ako. Inayos ko ng kumot ko at saka mahihiga na sa kama nang marinig kong bumukas muli ang pinto. Dinig ko ang pamilyar na yabag na lalaking yon. Kumunot ang noo ko na makita ang kalagayan niya. Hindi ako nagpapatay ng ilaw dahil natatakot ako sa madilim na kwarto. Laro na't ospital kaya't kitang-kita ko ang porselanang kutis ni Blake na namumula, polong gusot at medyo basa. Ang noo rin niya ay puno ng pawis at tumatagaktak. Ganoon ang itsura niya habang papalapit sa akin, dala ang 3 malalaking plastic bag ng mangga. Nilapag niya yun sa mesa sa gilid. Bawal kang kumain yan ngayon. Bukas mo na lang ubusin.